Sir, ask ko lang po kung need bang marunong mag-violin pag mag-aaral ng viola. Okay, good question, no? So, hindi naman necessarily need na marunong ka mag-violin bago ka mag-aral ng viola. Pero rare cases kasi yon. Okay, papakita ko sa inyo kung bakit. So, ito, meron tayo ditong dalawang instrument. Yung isa, violin, heartstrings violin. Ito, viola. Beginner viola lang din. So, kung makikita nyo yung size difference niya, di ba? Ang laki. And that is one of the reasons bakit walang nag-viola agad, no? Especially sa mga kids, no? So, pag student ka kasi, pag bata ka, syempre, violin yung una eh. Kaya may 1/8 na violin, 1/4 na violin, half size na violin, di ba? Kasi habang lumalaki siya. And then usually, nagkakaroon lang din ng interest sa viola pag a little bit older na. So, parang most of the time, ang progression ng pag-aaral ng viola is violinist na gustong mag-aaral ng viola. Ganon. And marami ka ring techniques na makukuha sa violin para mas mapaganda yung viola playing mo. Not necessarily directly sila naman na magkaiba. Marami rin silang pagkakaparehas because the way of playing is almost the same. Nagkataon lang na mas malaki yung isa, kaya mas mahirap siya. Kaya rin siguro konti lang yung nag-aaral, no? Pero ngayon, may mga kids na rin na gusto mag-viola. Usually, ang ginagawa ng mga teachers is bumibili sila ng violin, let's say 1/2 size na violin, tapos nilalagyan na lang ng viola strings. So, siguro sa ibang video, gawan natin yan, difference ng instruments na yan. But basically, pwede naman. Yung iba kong mga colleagues nung college, ganun, from piano, tapos nag-aral sila ng viola. Kasi syempre, sa music school ka na, pwede ka na mag-aral directly. Now, para kasing laging implied na pag marunong ka mag-violin, marunong ka rin mag-viola. So, yung technique naman nila, almost the same. Meron lang konting pinagkaiba. Kasi magkaiba sila ng pangangailangan, no? Sa violin, kailangan dexterity ng fingers mo, kailangan mabilis yung techniques mo. Sa viola naman, kailangan maganda yung quality ng sound. Syempre, yung laki ng sound. So, a bigger sounding instrument, slower yung mga yung mga usually music written for it, mas mabagal ng konti para mas marinig natin yung projection versus a higher pitched instrument, mas mabibilis yung Pero hindi naman ibig sabihin na, viola mabagal. Ibig sabihin, pang mas mahinang nila lang. Ganon. Hindi naman ganon. No? So, kapag marunong ka parehas and you get the best of both worlds, di ba? Violinist ka na malaki yung tunog or violist ka na mabilis yung daliri mo. Mas maganda yun. So, kung gusto mo mag-aral ng viola, pwede kang dumiretso kung medyo matanda ka na. Kasi, syempre, kung malaki yan malaki talaga. No? Kahit sa akin, malaki. No? Papakita ko sa'yo, ha. So, ito, 16 inches na viola. Pag nilagay ko sa akin, di ba? Laki niya. So, hindi fully nakaganon yung kamay ko compared sa violin. So, yun yung isa sa mga bagay na kailangan mo ding maintindihan. Na mas mabigat yung viola, mas malaki siya, and mas mahirap siyang hawakan. Kasi mas mahaba siya. So, those are the things you need to put into consideration kung aaralin mo yung viola as your starting instrument. Pero again, most of the time, ang progression is learn the violin first and then go to the viola. Pero lagi nyo lang din ilalagay sa isip nyo na hindi viola is not a violin na tinatranslate mo lang yung technique. Dapat maintindihan mo na viola is a separate entity of its own para hindi ka malito. Kasi yun yung nakakalito sa kanya. Dahil pag tumugtog ka ng viola with a violinist mindset, dun na nagkakagulo. So magkaiba sila sa mindset, sa pag-treat mo sa mga notes. So yun yung kailangan mo bantayan. Kasi yes, they may look the same. You might say na the violin is just a smaller viola or the viola is just a bigger violin. But yung ins and outs, yung minute details, ibang-iba. So yun lang. Good luck sa'yo.